Good afternoon, ma'am. Good afternoon, classmates. I'm here in front of you to discuss our topic for today is about Maguindanao tribe. So, Maguindanao tribe is known as the people of the floodplain and river valley of Mindanao, and also known as Moro. Moro means people or citizens, and according to my research, Moro is specifically called Muslims people, and Danau means lake or marsh. And naasa din sila yung mga kaugalingong mga language, culture, and social customs nga atong pag-discuss unya. And dili na ta sa locations. For the location for Maguindanao tribe, so Maguindanao tribe specifically located in Bangsamoro Autonomous region in Muslims Mindanao or BARMM, and also located in Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Pulangi River Valley, Maguindanao Province, North Cotabato, Sultan Kudarat, and Zamboanga del Norte. Del Sur. Zamboanga del Sur. And next, for the clothing for the Maguindanao tribe. So first is clothing for men for upper garment. This is called Bangala na Mama. So as you can see, this is Bangala na Mama. This is Bangala na Mama. Kaning naa sa upper sa lalaki mo ni siya ang Bangala na Mama. So, Bangala na Mama, Bangala na Mama. The Bangala na Mama is not just a shirt. It is a symbol of respect, status, and cultural pride among Maguindanao men. And kaning Bangala na Mama is usually ginasuot ni siya sa mga weddings, mga ingana, sa mga weddings, mga cultural events, like mga inana, mo ni siya mga ginasuot. And for the lower garment for men, first is pakakis and second is malo. So first is pakakis. So this is pakakis. This is called pakakis. As you can see, this is a pakakis and this is malong. So kani ang malong kani natabunan sa pakakis. And kaning malong is pwede ni siya masuot sa babae, masuot sa ni siya sa lalaki. Let's move on for woman, for upper garment for woman for clothing. So this is called Bangala Sugyang. As you can see, this is Bangala Sugyang. So Bangala Sugyang is not usually for everyday use. It is worn by festivals, weddings, cultural performances, and important gatherings. And for daily wear, women use a plain Bangala, like less decorations, wala siya yung mga decorations like mga inana. And for the lower garment for women, this is called Inaol Malong. So as you can see, this is Inaol Malong. So mo siya ang Inaol Malong for women. And ginasuot sa ni siya, it is worn by both men and women. So mo to kung gidiscuss kaganiha nga katong sa lalaki nga pwede ni siya masuot og babae, pwede ni siya masuot og lalaki. And let's move on for the accessories for men. First is kalasag. So as you can see, this is kalasag. So kalasag this is a traditional nga kalasag. Traditional na siya nga kalasag o ginagamit nila para pang-protection sa mga bayani sa una, like mga bayani nga sundalo nila sa una. Muna ginagamit nila pang-protection sa ilahang self or sa ilang kaugalingan. And unsa may mga material ani. So syempre kani siya kanang kahoy ni siya nga gaan, then din siya kanang decoration na siya mga decorations like mga ukit like mga inani. As you can see, mo ni siya. And second is galang. So galang is a large bracelet usually worn by both men and women. So ginasuot sa ni siya babae, ginasuot sa ni siya lalaki. So as you can see, this is called galang. So this is a large bracelet. And let's move on for the accessories for women. First is panika. So panika
Panika is a traditional earrings worn by both men and women. Pareha gyapon siya sa galang. Pwede siya masuot og babae, pwede siya masuot og lalaki. Gina usually worn by both men and women. So this is galang. So as you can see, this is galang. And for the onseta, and second is onseta coins. Onseta coins, this is a historical gold coins or kanang mga decorative like kani naa siya sa liugan dapit sa upper garment for women kanang upat ka circle daari sa babayi nga gi-decorationan sa upper garment for women. Muna siya ang onseta coins. And last is patongan brooch. So patongan brooch is mo ni siya, as you can see, this is patongan brooch kay naa sa tunga sa onseta coins kaning naa sa tunga. Muna siya ang patongan brooch. And let's move on for the subgroups. These subgroups. So let's move on for the subgroups. There are two subgroups. First is Lanon and second is Maranao. So Lanon migrated to the sea and they are located at Lanao del Sur. And kanang duol ni sila, kaning mga Lanon is duol near to the sea. Naa ni sila duol sa sea. Kanang dagat. Ngano mang naa sila duol dito nagpuyo sa dagat. Kay it's because ang mga Lanon kay ilado ni sila nga mangingisda. Kay ilado ni sila nga mangingisda og ilahang panginabuhi kay pangingisda sad. And for the second is Maranao, found in Lanao provinces in Mindanao or people of the lake. So Lanao called people of the lake. So near a lake, dool ni sila sa lake nga kanang doon lang sila nagpupuyo sa lake. And let's move on for their religion. So for their religion, their religion is Sunni Islam. Sunni Islam is the largest branch of Islam. The most common way Muslims follow the religion based on Quran and the teachings of Prophet Muhammad. So, example, kaning Sunni Islam is mauna ni ang ilahang relihiyon nga kanang pang-adlaw-adlaw nila nga pagabuhaton o mga bawal, mga gipangsunod nila nga mga bawal, nguni ilahang kanang sa ilang religions nga nang kaning Sunni Islam is kanang nagabis ang ilahang panginabuhi sa pag-adlaw-adlaw o ang ilahang nagabase pud sa ilahang kaugalingon or sa ilang panginabuhi kadlaw-adlaw o kanang dili sila pud nga makasala, like may nga na para sa ato sa atong relihiyon nga nang atong mga katuuhan nga para dili sila makasala ana mao ni ilang buhaton. And for example sa ilahang number 1 is kanang daily prayers nila or sala kana. Sunni Islam prays 5 times a day, morning, noon, afternoon, sunset, and night. So magpray na sila 5 times a day, magpray na sila 5 times a day, like ing ana. Like for example, students wake up earlier to pray before going to school, like ing ana. Like magmata siya sayo sa buntag kay mo pray na pud siya. Pagka buntag, then pag abot na po niya sa school niya, inig mga noon, mag-pray na po siya, and pagka afternoon, mag-pray na po ang bata, and pag mo kanang nanay sunset, mag-pray gihapon na sila, and night, kanang gabi before sila matulog, sad sila, mag-pray sad sila.
let's move on for their language for Maguindanao tribe. So, Maguindanao language, there are three main dialects of Maguindanao that includes Tao sa Ilod or people of the lower valley and Tao sa Laya or people of the upper valley, and the third is Biwangen. And they also commonly spoke in Tagalog, English, and Arabic. For example, Mapia Mapita or good morning. Mapia Malothem or good evening, and Ngen An Betad, how are you? And Endaw Kapun or where did you came from? And let's move on for their livelihood. For their livelihood, they do farming, fishing, barter, and trading. I farming, fishing, barter trading, and metalworking. So this, yumi ilang ginabuhat. That. And for let's move on for their cultures and traditions. So they do pangpagubad or healing. So they believe pangpagubad or healing. This is a traditional healing. Kanang like if someone nga na ay nagkasakit sa inyong pamilya or like for example like imuhang anak nagkasakit sa inyong pamilya. So kanang they do pang pagubad. Like, magtawag sila og mananambal. Then, ilahang kanang, like, ampuan nila, then, or kuan kanang kaimnon og mga herbal, and, or kanang mga tubig nga gikuanan og rituals and prayers. Like, mga inana. Para bibili ko nga para mawala ang kanang sakit sa bata or sakit sa katawo, like yung ano nila. And second is herbal concoctions. So kaning herbal concoctions nagamit ni sila og reusing plants nga para makapaulian sa usa ka tawo, or like akong example ninyo ganina nga katong ipanalitan imo ang anak is imong anak nagkasakit, so ilaha ra kana magamit na sila mga plants like mga inana nga para maulian ang sakit nga gibati silang anak like mga inana. So unsa man kay nga mga plants, like for example kana mga dahon sa mga dahon sa dili po ta magpataka, like dili man pud ta magpataka og kanang dili man pud ta magpataka og punit nga bisag unsa nga dahon nga wala ka kabali og basin na di ay nakapunit ka nga makahilo na di ay to. So dili ka magpataka og kanang punit-punit lang og unsa nga mga dahon diha. Kailangan kana pong dahon na is kabalo mo og asa ni siya makaayo og kanang para asa ni siya nga makaayo, like for example sa mga ubo-ubo or sa mga ingana. So kanang kay like for example sa ako ang family, kay if panangitan nga nang magkaubo-ubo mi or hilantan then magbalik-balik ang hilanat, then instead of going hospital nya naaman ming mga kanang sa dahon sa kanang kapayas kana, pero dili pod tanan nga dahon nga kapayas kanang namatay specifically nga gipainom ni mama nako nga dahon sa kapayas, like sa una kay hilantanon man gid ko sa una, then magbalik-balik akong hilanat naging ana kanang ang ipakuan ra sa ako ay painom ra ko og kanang dahon sa kapayas, dukduko na nila dayon ilahang pugaon, dayon dili na nila sagulan og tubig kato radyo dayon kanang as in pait jud kay na siya nga pait jud kaayo, pero kanang magili po ka kay maulian jud ka kay kanang makaayo na siya og mga hilanat nga magbalik-balik nga ingana. And the third is ritualistic cleansing, using waters and prayers to purify the body and spirit. So magamit sila og tubig nga gikuanan na kanang gigamitan og prayers like ingana then ipainom kana kay kanang Maguindanao people believe kanang nagtuo magud sila nga kanang tubig nga gigamitan og prayers kay makaayo pud sa mga
sa kalawasan sa tao nga nagdaot nga na. And last is incantation and prayers, invoking the power of Allah to heal the sick. So magkuan sila kanang incantation and prayers. So mag-pray sila sa ilahang Ginoo, like ilang Ginoo nga si Allah. Mag-pray sila para kanang makahil og kanang tawo nga nagsakit, like mga inana. And let's move on for their courtship. So for courtship for Maguindanao people, first is this is Salangguni family meeting. So Salangguni family meeting involves family, community, and religious aspects, starting with a male visitors doing chores for the girl's family. So kanang nag-start ay kanang ang lalaki, so ingani man dyan siya for their courtship sa Salangguni family, ang lalaki mo adto sa balay sa babayi kay para magbuhat og mga house chores, like mga ingana magtabang-tabang siya sa panimalay sa babayi, like maghugas ng plato, magkabo, magkuan ba na, mga ahoy, mga ingana. So ingana ang ginabuhat sa mga Maguindanao sa Salangguni family meeting. So ingana. And followed by a formal family meeting. So followed by formal family meeting kanang kasunod pod ato is kanang ilahang tanang pamilya nga nag-meeting about mag-discuss sila about sa marriage and eventual kawa or token na payment in mentors. So mentors or kawa means kanang payment sa kanang usa ka kanang panalitan ang lalaki maghatag siya payment sa family sa babayi, like ana. So mo to nga they followed kanang mag-discuss sila about anang marriage nila dayon mag-discuss pud sila about sa kanang kawa about kanang bayronon sa magbayad man ang lalaki sa pamilya sa babayi mga bayronon nila pud. And so mo ni tawag second is kawa specific cash payment and forms part of TELOA. So mo ni siya akong giingon ganina kawa kanang payment nga ibayad sa kanang ibayad sa family sa babayi. Lagi kawa distributed among the elders or both of brides and grooms families as a sign of respect and acknowledgement of their role in their union. So mo na to. And third is indatuwa, a fee for the owner of the house or the person who raised the bride. So kani like dili di ay ang kawa di ay is kanang both family sa both family sa bride ug sa groom kay maghatag og kanang payment for their kanang ilahang kind of respect. Lagi kind of respects and acknowledgement. And sa kuan po di ay sa indatuwa, a fee of the owner of the house or the person who raised the bride. So kani kanang magbayad ang family sa groom sa tag-iya sa balay og kanang nagpadako sa bride mga anak, like ginikanan sa bride or wala man gani siya ginikanan kanang kinsa nagpadako sa iya mga guardian niya mo koy bayaran nila. And lastly napade ay isa next is pinanggastulyan, reserved for the local dato payment traditional leader of the weddings locations. So magbayad sila sa mga traditional leaders, like mga payment gihapon ni siya nga dili ra pud ay ang mga family sa groom or family sa bride ang bayaran kundi ang kuan po traditional leader nila. And
Lastly is kamals, are the marriage officials and representative who serve as the key mediators and witnesses throughout the wedding's process. So, muna to. And diri na ta sa marriage, for their marriage na. Sa marriage na ta. First is kapabembeto. In this stage, the groom's king's kamaman will assign a spokesperson, and this spokesperson will inform the relatives or parents of the bride or kababayan of the man's intention to marry the girl. So, kapabembeto kanang nana sila sa kasal, and this stage the groom's kins the spokespersons, like kanang kinsa may kanang sa spokesperson kanang mo istorya. Spokesperson will inform relatives kanang mo istorya sa ang naka-assign nga spokesperson sa groom, mo istorya sa relatives or parents sa bride kung unsa jud ang intention sa lalaki aning bayhana. Kung unsay intention aning lalaki nga pakasalan ning bayhana. And second is kapangingedong. The term itself means whispering, like kani. So kanang nakasal na sila dayon ang groom is kanang So, mone, katong nakita na ko sa kuan mga punyag akong nakita sa katong sa akong gilantaw nga salida nga if humanan na og kasal, if pananitan makasal na ang lalaki, iyang atuon ang babayi ug iyahang kanang like whispering, like maghimo siya mura siya magampo ba nga iyang hawiran ng ulo sa babayi dayon mag-whisper siya og unsa iyahang giistorya dito, like murag iampo niya sa ala about tong bayi And lastly is kapanalangguni. Once it is settled and the parents of the girl responded to the kapangedong of the kamama, then a salangguni is set. The elders will determine the total amount of bride. So, ang kapanalangguni kay mo ni siya kanang na-settled na when it is settled, if na-settled na ang kanang parents sa kanang bride or parents sa girl kay magkuan na sila kanang ang elders mo mag-determine or ang elders mo mag-determine kung pila ang total amount na bayaran sa groom for the bride, like yung anak. And that's all for. And thank you for listening about my report, and let's move on to the next reporter.